Nung parang kampante lang ako eh. Nung pagpasok pa lang namin, doon lang ako na parang kinabahan na ako nung sabi ni Sir, tingnan mo yung ano, sa baba, yung first floor. Silipin mo, tapos ano mo yung area kung ano, sitwasyon kung ano diyan sa area. Doon lang ako parang nung sinilip ko, parang iba yung aura, iba yung ano eh. Pagdating ko doon sa first floor eh, parang doon ako nakakaramdam ako ng kaba. Kaya matagal ko pinababa talaga, sabi, tagal ko nag ano muna doon. Nag mga siguro halos oras din siguro na andun lang ako sa may hagdanan, nakasilip sa baba eh. Silip lang ako ng silip sa baba kasi iba yung nararamdaman ko. Yung ano, yung time na yun. Kaya nung pagkababa namin ng hagdanan, wala kaming cover, pina-skirmisher ko kaagad yung ano ko, team ko. Skirmisher tayo kay wala tayong cover dito, walang ano. Kaya, ang may cover lang, yung sabi ko yung may madilim na portion doon, nandun yung ano, nandun nga talaga yung kalaban. Hindi ko alam nandun daw eh. Yun yung kwento ng ano ko, ng mga tropa ko doon sa 11. Doon daw galing yung ano, pumuputok. Nung kasagsagan talaga ng bago nangyari sa inyo, paano kayo nakain sa loob? Si Sir lang din yung ano, minsan hindi naman kasi ano si Sir eh, hindi naman siya yung ganun ka stricto. Ang ayaw niya lang doon, magsusugal ka, yung mga ganun, sugal. Eh minsan si Ma'am may padala si Ma'am na yung kahit mga simpleng ano lang, mga pagkain, mga ganun, magpapadala si Ma'am. Sinishare ni Sir sa amin yan, ni Sir Sandoval sa tropa. Oh, dito kayo, kuha kayo, ganun, ganun. Tapos nararamdaman na namin yung ano, yung mga ano yung mga liter na galing sa mga school, di ba, mga ganun. May nagpapadala sila ng mga ganung liter. Pag nababasa mo yun, parang, uy, lumalakas na naman yung loob mo. Buhay na naman, nakakabasa ka ng mga ganung liter, mga ano. As, mga, Suporta ng taong bayan din, mga ano rin. Maboost din yung moral mo talaga doon sa ano, area. Kaya nandun ka sa area. umabot sa inyo yun, yung mga ganun liter. Oo, umabot sa amin yun. Umabot. Tapos, sige, buksan nyo to. Ano, maraming liter, mga nakakarton, naka ano. Habang nagpapahinga ka, basa-basa ka doon sa mga liter nila. Tsaka ang ano lang doon, hindi nawawalan din ng signal. May signal, saka may generator kami, nag-ano ng generator para makapag-charge ng cellphone. Pero pinaka ano talaga namin, parang napakasarap sa pakiramdam na habang nandun ka, nagpapahinga ka, binabasa mo yung letter na galing sa kung saan saan school yun eh, kung saan saan kaninong mga bata galing yun eh. Babasahin mo doon. Maraming salamat sa sakripisyo nyo, sa ano nyo, tapos makikita mo doon yung mga ano ng mga bata. Ano din, doon din kami na moral din kami na ano din kami sa mga ganong bagay. Appreciate ng ranger yun sa loob. Na-appreciate talaga namin yun. Yun yung ano namin, uy, to suportado ano tayo ng mga bata, ano tayo ng mga bata dito sa school na ganito, mga ano nito, mga teacher, mga ganun. Tapos kahit yung mga simpleng padala nga lang, makita namin doon yung mga tubig na yung mga bottle water na makita namin ano namin galing kay ganito, galing sa San Miguel, galing sa ano, kahit yung mga kape-kape nga eh, masaya na kami. Ito, pinapadalhan naman tayo ng suporta, may ano. Pag sinabi ni Sir Sandoval, bababa tayo dun sa TCP sa may batalyon kasi kukunin natin yung mga suporta ng mga galing daw sa mga private sector, mga taong bayan, ganun. Pagpunta namin doon, masaya na naman kami. May mga liter-liter na naman ng galing sa mga kabataan, mga kung kaninong school galing. Babasa-basahin namin. Habang nagpapahinga, yun, basa-basa namin yung mga ganun. Yun, masaya na kami doon sa loob nun. Parang yun na lang yung ano nyo, ginagawang outlet sa, kasi sobrang hira na rin doon. Sobrang ano doon. Mas naano ka nga doon, mas iba ako doon eh, mas kinakabahan ako pagka walang putok. Yung wala akong naririnig na putok kasi hindi mo alam kung ano na kayong ginagawa na parang ganun yung nasa isip ko eh. Kaya pag wala akong isang araw na parang wala akong naririnig na putok, ginagawa ko, pinapaano ko yung team ko. Bantay kayo diyan kay baka ginapang na tayo. Bakit grabe sobrang tahimik naman. Sobrang tahimik nung kapaligiran ng ano. Kaya pinapaano ko, mag-iisip ako ng ano niyan. Pero pag nakakarinig ako ng putok, okay lang, nandun yung mga kalaban. Parang ganun yung ano ko eh. Wala dito sa atin. Wala dito sa atin. Ganun. Pero pag wala ka talagang naririnig na putok, isang araw o mga ilang oras na wala ka naririnig na putok, yun, kinakabahan ako kay parang walang ano, parang iniisip ko kasi pag ginagapang na yata kami ng kalaban ha. Ganun yung nasa isip ko. Pero ano din, no? Ganun na din ka, kumbaga, kabakot ka rin sa area. At saka yung pagkain mo, puro ano lang kayo talaga, nung wala masok tayo.
Ano yung... Di, may nagpapadala din naman sa amin gaya nung litson. Yung litson nakakarating din sa amin doon sa loob. May nagpadala. Iwan ko kung saan galing yun. Di ko na nang maano kung... Pero marami kasi yata yung nagpapadala nun eh. Ilang litson yun eh. May nakarating din doon sa amin sa loob, mga pagkain. Tapos yung mga canned goods, mga kape, yun, maraming nagpapadala sa amin yun doon sa loob. Parang nararamdaman nyo na yung mga suporta nyo ng mga tao. Oo, nararamdaman namin yung ano ng tao. Kasi pati damit eh. Pinapadalahan kami ng mga damit, mga brief doon sa loob. Nakasako-sako. Sukat-sukat ka lang, pili ka na lang ng ano mo doon. Mga, kung basta lahat na yun, mga, kahit mga tissue, mga ganon. Talagang walang ligo-ligo na naman. Hindi mo naman kung Oh, maka ano lang kami yung kumbaga yun, may magpadala sila ng mga bottle water, mga ganun. Tapos may mga panyo-panyo, basain mo na lang yun, punas-punas mo yung ano, or magpapadala sila ng baby wipes, makapunas ka ng baby wipes, okay na. Masarap na sa pakiramdam pagka ganun. Yun yung ginagawa namin doon. Kaya masaya kami pagka lalo na pagka maraming yung bottle water ipapadala doon sa amin, ganun. Tapos may mga panyo-panyo pa. Parang naligo na rin eh. Punasan mo na lang yung buong katawan mo. Ano rin, anong sabi mo rin sa mga susuporta sa inyo, sa mga kabataan? Kasi nag-effort din sila. Oh, sa mga lahat naman ng mga nagpapasalamat din ako kahit paano yun, malaking tulong na sa amin yun doon sa loob. Yung pinapadala nila sa amin, yung mga civilian na mga private sector o mga kabataan na nagbibigay sa amin ng suporta, ng tulong. Papasalamat din ako sa inyo, sa kanila. Kasi napakalaking tulong talaga doon para sa amin nung time na nandun kami sa area. Kasi wala na kami ibang maririnig doon, wala na kami ibang kundi putukan na lang. Tapos kami na lang din yung mga nandun, wala na kami nakikita ang mga ibang tao. Kung may makita kaming tao doon, yung mga ganun, kalaban, tapos yung mga hostage nila na nabawi namin, ganun. Pero makita mo rin yung mga hostage naman, wala na rin kabuhay-buhay ba, parang na rin. Lumural na rin yung mga hostage, kawawa, makita mo na, mas maawa ka na lang tuloy, maano ka kay, nakikita mo yung mga hostage na kawawa na, pag may makuha kang hostage. Yung nagpapahimural sa amin doon, yung mga suporta ng taong bayan. Tapos makita mo pa, may mga papasok pa ng mga message sa cellphone mo na galing sa Globe na gano'n, ipinagdadasal namin kayo, mga gano'n na mga message, simpleng message lang, simpleng lang. Galing sa kung kanino mang ipinagdadasal namin ang inyong kaligtasan, mga ganon. May mga ganon na mga message? Oo, masaya na kami, na kami. Patiglot na naalala. Minsan may mga message si Sir Sandoval na nare-receive galing sa mga ibang ngayon. Pang-forward niya sa amin yan, ipaano niya sa amin, pabasa sa amin, ganun, para mahimural din kami. Yun ang yung mga simpleng nun. Masaya na kami nun pagka nakakabasa kami ng mga ganong message, mga galing sa mga natin, supporters, mga civilian. Tapos yung yung mga iba din talaga, kahit sa'yo, sa sobrang tagal ng pag-aano nyo dun sa Marawi, dumating yung time talaga na may time na lumurang ka sa araw. Oh, meron talaga, lalo na pagka, kasi matagal kami doon, pagka yung pamilya mo may problema, may ganon, tapos hindi ko na nga lang hindi na lang yung mga kapatid ko, mga pati asawa ko, hindi na lang sinasabi sa akin kasi alam nila yung sitwasyon ko minsan. Kaso lang malalaman ko pa rin kay sa akin ganun. Gusto kong tumulong pero wala akong magagawa kasi nandun ako sa area. Wala akong kahit problema nila ng financial ganun, wala man lang akong magagawa, wala akong yung time na yun. Kahit mga simpleng problema lang sa bahay. Parang dami nyo rin nasakripisyo talaga ng pamilya, hindi lang naman sarili namin yung nung time na yun. Pati pamilya namin. Basta kung may problema, yung misis ko, sasabihin ko lang, ayusin mo na lang dyan, huwag mo na akong anuhin mo na, ikaw na bahala dyan, gawan mo ng paraan, gawan mo ng solusyon. Kasi nandun pa kami sa area, wala kaming nasa area pa kami. Kaya sabi ko, gawan mo na lang ng paraan, ikaw na bahala dumiskarte dyan, kung paano yan, kung anong gagawin, kung may mga malit na problema lang. Pero nung tumawag siya sa'yo, at tumawag nung last na tawag mo sa kanila, nung nagising ka na, ano yung reaction mo? Wala siya nun, kasi nung time na yun, nung nawundid ako, nag-celebrate kami ng birthday ng anak ko. Kasi dapat noon, September 6, birthday ng anak ko, kaso nag-aaral, ginawa namin September 10 kasi Sabado yun eh. Nag-celebrate sila.
Nung narinig niya na ganun, pagtawag ko, tapos narinig niya na ganun na lang daw yung boses ko, alam na niya kaagad yung nangyari sa akin. Wala nang maraming tanong, umiyak siya. Nagulat na nga lang yung mama niya, yung kapatid niya, nagulat, anong problema? Ganun. Sabi niya, magligpit na kayo, uwi tayo kasi nandun sila sa may sa may pool. Nag-celebrate kami ng birthday ng anak ko. Tapos kinabukasan nun, birthday niya rin, birthday din ng misis ko pagka 11. September 10 ako na-wounded. Nag-celebrate kami ng birthday ng anak ko at saka birthday din niya. Sinelebrate na rin kasi pagka kinabukasan birthday niya eh. Kaya uwi siya kaagad. Uwi, sabi, ligpit na kayo, uwi na tayo. Dapat nun, nagulat nga lang sila kay mga alauna pa lang ng yun eh. Ay mga alas 2 siguro ng basta ganung oras na yun, pahapon pa lang. Ligpitan na sila, uwi na sila. Tapos biyahe siya kaagad. Nagbiyahe siya nung nagbi-birthday siya doon sa daan. Nagbibiyahe kasi medyo malayo, may kalayuan eh, mga siguro 8 hours yung biyahe niya. Kaya nung gabi na yun, ligpit siya, inayos niya muna yung anak namin, doon sa bahay, tapos nagbiyahe na siya kaagad. Doon siya sa daan, naabutan ng birthday din niya. Parang nawala ng gana. Nawala na siya ng gana. Tapos pagdating doon, hindi ko man alam nung pagdating niya, wala man akong na nandyan na pala yung asawa ko. Wala ako Basta parang nagkaroon na lang ako ng malay talaga doon. Nung mama ko na yung nakita ko, nandun yun. Kasi yung mama ko, habang nasa ICU ako, yung mama ko halos nandun lang din sa may salamin, nakatingin sa akin. Tapos nung pangalawang araw ko na yata sa ICU doon. Na parang namulat na na talaga ako ba, na bumalik na yung memorya ko. Nakita ko, mama ko to Mama ko yung nasa umiiyak yung mama ko noon eh. Umiiyak yung mama ko. Hindi man sila pwedeng pumasok doon. Tapos andun yung mama ko, nandun sa may salamin, nakatingin sa akin, hindi talaga umaalis. Tapos gusto kong parang kasi umiiyak yung mama ko. Tapos ako din nandun, parang nahina, din ako. Palagi ko naman sinasabi sa kanila kasi yan, kasi yung mama ko, tuwing magbe-break ako, uwi ako sa amin. Pag aalis ako, iiyak. Palagi ko sinasabi, huwag mo kagang umiyak, huwag mo akong iyakan. Habang buhay pa ako, huwag niyo muna akong iyakan. Ganun yung palagi sinasabi ko. Pero nung time na yun, nandun ako sa ICU, nakita kasi ng mama ko, lahat grabing nakakabit sa akin nun. Pati dito, pati sa ilong, may nakapasok, sa bunganga, may nakapasok, mga ganun ba. Gabing iyak ng mama ko, nakikita ko dun sa lamin, parang gusto ko na rin, huwag ka malumural ako. Malumural ako dito, ako dito. Yun na yung time talaga na parang bumalik na yung memorya ko. Tapos pagkatapos nung maalala ko na kung anong kung ano yung mga sunod-sunod na nangyari. Hanggang sa dumating sila ma'am Sandoval, sila ma'am Ani, dumating doon, naalala ko na. Yun lang naman lahat halos mo. Yun yung nangyari sa akin sa Marawi. Isa na lang, pahabol lang naman. Kung may message ka sa ating mga kabataan ngayon, ano yung magbigay mo mensahe sa mga kabataan? Sa mga kabataan nating mga nag-aaral, pa rin, suportahan natin yung ating mga kasundaluhan, kahit sa mga tao, sa mga pag may nakita kayong mga kasundaluhan na dyan, pwede nating salamat sa sakripisyo nyo. Saka yung mga kabataan, huwag nyo hayaan na malihis kayo ng landas, sa ibang kayo papanig yun. Kasi wala talagang walang patutunguhan kung kayo. Kung hindi kayo sumusunod sa batas, wala talaga tayong wala talaga kayong mapapala. Kaya napakaganda pa rin, suportahan natin yung ating mga kasundaluhan, mga natin. Kumbaga, para meron tayong katahimikan, meron tayong may tayo, peace, may tayo sa hindi man talaga tayo dapat yung nag-aaway-away, mga ganun. Kasi kapwa lang tayo Pilipino. Kaya wag nating hayaan na malihis yung landas nyo, mga landas natin, mga kabataan. Saka sa mga magulang na suportahan nyo, i-monitor nyo yung kabataan nyo, yung mga anak nyo, baka nalihis na pala ng landas. Iba na pala yung nila, sinusundan nila Kala mo nag-aaral. Kala mo nag-aaral pa ng maayos, pero yung pala iba na yung tinuturo ng iba na yung sinasamahan nila. Sa mga kabataan na gustong magsundalo, yun magandang plano yun, magandang yun. Ipursige nyo lang yan, ipurso nyo lang yung mga gusto nyo, yung mga plano nyo. Malaking tulong yan sa ating gobyerno, malaking tulong sa atin yan, sa bayan natin. Yun lang yung yung kwento namin dun sa Maraming salamat and God bless.